committee at kung naman yung mga concerns niya. Kagawad Telma. Hello po! Kamusta po kayo? Ngayon po natin kayo sa isinasagawa ng SOBA. Hindi po yakisoba ha. Ito po yung State of Barangay Address na ginaganap 2 beses sa isang taon. Ang barangay na ibig pong sabihin ay nagkakaisang barangay tungo sa kalinisan, kaayusan, kapayapaan at kaunlaran. Sa ating punong barangay, Mario I. Zamora, sa ating mga panauling pandangan, at sa ating mga kasamahan ng sangguniang barangay, KSA Chair, sa mga lupon, tanod, mga barangay staff, at higit sa lahat sa inyo, maraming salamat sa inyong pagdalo. Isang malaking karangalan ang tumayo dito sa inyong harapan upang sa unang semestre ng taong 2026. Ang SOBA ko ay hindi lamang tradisyon, kundi isang mahalagang yugto ng transparency at pananagutan namin sa inyo. Kayo po ang tunay na nagmamay-ari ng serbisyo. Sa nakalipas po na 6 na buwan, ang sangguniang barangay ay hindi po nagpatina sa pagbibigay ng serbisyo tulad ng clean-up drive, clearing operation, pag-abiso sa mga senior citizen ng kanilang yung mga birthday celebrant at iba pa po. Bilang kagawad, kaligayahan ko na po ang paglingkuran kayo. Yung matugunan ng inyong pangangailangan, tulad po ng mga senior ID, PWD ID, at lalo na yung mga nawaglit, yung mga nawala. Inaasikaso ko ito para mapalitan. Ang mga may-ari ng mga negosyo na nagpapatulong sa kanilang mga business permit, at saka yung mga nagpapabayad ng amilyar, taos-puso ko itong tinutugunan. At hindi doon, yung iba pang mga gawain. Ganyan din po yung mga nangangailangan ng tulong medikal, mga financial assistance. Sinasamahan ko po sila sa tanggapan ng ating punong lungsod, doon sa DO1, sa district office ko. Tuwing araw ng Biyernes, People's Day. Mga kabarangay, salamat po sa tiwala na binibigay ninyo. Ang tagumpay na ito ay wala po, hindi po ito, kung wala po ang inyong suporta. Maraming salamat po sa inyo. Ang temang barangayanihan ay paalala sa mga barangay na hindi po lamang tungkulin ng mga opisyal, kundi responsibilidad po natin lahat. Ang disiplina sa pagtatapon ng basura, pagbabayad ng buwis, at pakikibahagi sa mga pagtutulong ay malaking tulong po ito sa pag-unlad. Sa pagpasok po ng taon 2026, sa second semester, sisikapin po namin na pagbutihin ang aming serbisyo. Asahan po ninyo ang isang matino, mahusay, maasahang mga kagawad na handang makinig at tumulong sa inyo. Maraming salamat po. Ating Kapitan. Excuse me, dali, no? Sir Billy, picture mo na tayo. Mark sa ating Kapitan, Captain Mark. Teka ulit, nakugutan naman ang closing natin. Tatawagan ko lang muna po si Kagawad Baby Florentino. Pinagpalang hapon
sweeper, tanod at ilang kagawad ay nagwawalis ng Sabado para ipakita sa mga tao na kailangan natin linisin ang ating kapaligiran. At bilang isang kagawad, ako pinakikita ko sa aking sarili na laging malinis ang aking harapan. Kahit hindi ko kalat, tinatakot ko yon at nilalagay ko sa sarili ko basura. At hindi ko ikinakalat ang basura ko habang wala ang truck ng basura. Sana nakikiusap ako sa inyong mga kabarangay ko na kahit hindi nyo kalat ang nasa harapan nyo, pag nakita nyo, kung maaari ko sana ay kumuha lang kayo ng dagwan at walis, talapang 3 minuto ilagay nyo sa supot, at napakalinis ng aking mga kapaligiran. Hindi po pwede iyaasa natin sa barangay lang. Dapat tayo lahat ay nakikisa sa barangay para mapanatili natin malinis. Bakit sa ibang barangay, tulong-tulong, kaya din natin gawin yun kung ating gagawin. Hindi pwede yung hindi ko kalat yan. Hindi gano'n. Dapat makisa tayo sa ating barangay para kumanda ang ating barangay. Para sa atin din yan eh. Kasi pag marumi, ako, ayan na, pagtagulan, napahin tayo. Tayo din ang magpupusan. Kaya kailangan lahat tayo, yun ang mga pakiusap ko lang sa inyo lahat na panatiliin natin malinis ang ating barangay, kasama-sama tayo maglilinis ang kanya-kanya lang harapan. Hindi ko naman sinabing linisin niyo sa katabi nyo, tapat mo lang. Kaya kanina tayo na tapat mo, linis ko, tapat mo, linis mo. Pag yun natupad, napakalinis ng ating barangay. Yun lang, sana yung pakiusap ko sa inyo lahat na makisa kayo sa barangay sa kalinisan. Salamat sa inyo lahat. Sa pagtatapos ng ating tingnan natin ang closing remarks ni Cap Marsamon. Yung ating mga case ko pala, aga silang umalis dito dahil meron silang maintain po sa kabilang barangay, sa barangay 4. Inaral ko pala ang presence ng ating barangay ito, Kapong Turante, dito po siya, doon po siya kilit, ang nagkakapitan ng barangay ito. Bago po ang aking magtatapos, meron akong sagutin sa FB Live natin namin ang tanong. Dapat daw po kayo magkaroon ng sariling health center para hindi daw po tayo punta sa bagong baryo. Ito po yun, diba? At matagal po na rin po yung nire-request. Hindi naman po kaya ng barangay yan at tayo ng sariling health center. Ito po ay manggagaling sa city. DOH po na, DOH. Matagal ko na po itong nire-request, Congressman pa lang po, si Mayor Anong Malapitan. At inuulit ko rin ulit, ng Congressman si Oka Malapitan. Ang sagot ko sa atin, espasyo, meron tayo eh. Diba? Bigay na ako ng kaming mga council na una pa, nakita itong council ngayon. Bigay ko ng request na pirmado ng lahat ng council ng nakaraan. Kaya lang, siguro nautot dahil nauna, may plano po ang gobyerno natin na gawin ito espasyo na ito. May renovation po sa lugar na ito. Kaya, una-una po yun. At pangalawa po, nagagaling po ang approval sa DOH. Kasi po, hindi na umagaling ang pasahod ko sa doktor. Kailangan ng doktor ang health center. Nurses, kailangan mo ng nurses ang health center. Diba? Sino ang pasahod noon? Hindi naman po ang barangay. City or DOH. Kaya po, ang health center na yan, isa yun sa priority project ko sana. Sana, o ako. Sana bago ako makababa, no? Sa tapos ang
termino ko, magkaroon tayo ng health center dito sa Borneo Place. Ano po, yun ang pangarap ko. Dahil, una-una, 5 barangay, agad 5 barangay tayo rito. Yung libre kasama ang itiwan at maaaring makinabang din po ang karating barangay. Ang barangay 77, 78, 79, 80, ganun din po. At sana po, matugunan yan ang ating pamalaan at lalo na po ng DOH, ang ating pangailangan sa health services. Sa aking closing remark po, maraming salamat. Kabarangay Kikri, nandito kayo ngayon, salamat nandito ngayon. Kahit po may ibang taga-barangay dito ngayon, di ba? Barangay 84, barangay dito ngayon. Salamat din po siya po dalo, barangay 85, meron ba po ngayon. Nag-isa kayo sa amin, sinong barangay address ng araw na ito. Muli po, nagpapaalala ako tulad ng paalala ni Kagawad Baby, ang ating kalinisan po. Sa oras ng labas ng ating basura, ng truck, ng basura, doon sa atin magalabas ng basura. Meron pong nalalaglag habang kinakarga yung mga basura natin. Sana po, kasi di naman talaga po 100% na nilinis ng mga magbabasura o yung mga nagkata ng basura, yung mga nalalaglag, tayo na lang dito sana ang tumahod. No? Para ang ating kalinisan, kahit natanggal na yung basura natin na kumpul-kumpul, may yung basura ng konti na nagkalat, basura pa rin yun. Di ba? Nakikita na lang po, no? At gusto ko rin mong pasalamatan ang ating panauhin, no? Kaya swerte, walang natin ito, ang ating guest sa INJ, ang ating mga nagawad, ang ating chairman dito ngayon, Malupon, ating barangay staff, si Sweber, Tanod, maraming salamat sa barangay staff. Salamat sa inyong suporta. At sa aking may bahay, si Pat, na dyan lagi, suporta sa akin, no? Ang nalagay ng pagkakataon. At siyempre po ang ating lupon, dito lang ito na, lupon, At siyempre sa inyo mga kabarangay ko ng Barangay Kikri, salamat sa inyong pagdalo at nag-iisa sa ating state of Barangay Address ngayong hapon. At sana po, ano naman yung mapagdamutan nyo sa araw na ito, salamat at hindi tayo ngayon. At sana po, kami naman yung mga katulungan, ibigin ng oras natin, no? Punta na lang po kayo sa barangay. Pagtatapos ng ating hintayin natin closing remarks ni Cap Barsamon. Yung ating mga case ko pala, aga silang umalis dito dahil meron silang midbilin po sa kabilang barangay, sa barangay 84. Inalit ko pala ang presence ng ating barangay ito, Kapong Turandel, dito po siya, doon na po siya pilit, ang nagkakapitan ng barangay ito. Bago po ang aking magtatapos, meron akong sagutin sa FB Live natin namin ang tanong. Dapat daw po kayo magkaroon ng sariling health center para hindi daw po tayo punta sa bagong baryo. Ito po yun, di ba? At matagal po na rin
nire-request. Hindi naman po kaya ng barangay yan, kayo ng sariling care center. Ito po ay manggagaling sa city. Oh, DOH ko na, DOH. Matagal ko na po itong nire-request, congressman pa lang po. Si Mayor Anong Malapitan. At inuulit ko rin ulit ng congressman si Oka Malapitan. Ang sagot ko sa atin, espasyo, meron tayo eh. Diba? Bigay na ako ng kaming mga council na una pa, nagkakatong council ngayon. Bigay nyo ng request na pirmado ng lahat ng council ng mga lahat. Kaya lang, siguro naulot dahil nauna, may plano po ang gobyerno natin na gawin ito, espasyo na ito. May renovation po sa lugar na ito. Kaya, una-una po yun. At pangalawa po, nanggagaling po ang approval sa DOH. Kasi po, hindi na mo makagaling ang pasahod po sa doktor. Kailangan ng doktor ang health center. Nurses, kailangan po ng nurses ang health center. Diba? Sino ang pasahod noon? Hindi naman po ang barangay. City or DOH. Kaya po, ang health center na yan, isa yun sa priority project ko sana. Sana, o ako. Sana bago ako makababa, no? Sa tapos ang termino ko, magkaroon tayo ng health center dito sa Puno Place. Ano po, yun ang pangarap ko. Dahil, una-una, 5 barangay, agad 5 barangay tayo rito. Ang libre kasama ang itiwan at maaaring makinabang din po ang barangay. Ang barangay 77, 78, 79, 80, ganun din po. At sana po, matutunan yan ang ating pamahalaan at lalo na po ng DOH, ang ating pangailangan sa health services. Sa aking closing remark po, maraming salamat. Kabarangay Kikri, nandito kayo ngayon, sana nandito ngayon. Kahit po may ibang barangay dito ngayon, di ba? Barangay 4, barangay dito ngayon. Salamat din po sa iyong pagdalo. Barangay 5, meron ba po ngayon? Nag-isa kayo sa amin sa itong barangay address ng araw na ito. Muli po, nagpapaalala ako tulad ng paalala ni Kagawad Baby ang ating kalinisan po. Sa oras ng labas ng ating basura, ng truck, ng basura, doon sa atin maglalabas ng basura. Meron pong nalalaglag habang kinakarga yung mga basura natin. Sana po, kasi hindi naman talaga po 100% na nilinis ng mga magbabasura o yung mga nagtatang ng basura, yung mga nalalaglag, kahit na lang dito sana ang lumahod. No? Para ang ating kalinisan, kahit natanggal na yung basura natin na tungkol-tungkol, may yung basura ng konti na nagkalat, basura pa rin yun. Di ba? Nakikita na lang po, no? At gusto ko rin mong pasalamatan ang ating manaway, no? Kaya swerte, wala natin ito, ang ating guest sa entry. Ang ating mga kagawad, ang ating chairman dito ngayon, Alupon, ating barangay staff, si Sweber, Tanon, maraming salamat sa barangay staff. Salamat sa inyong suporta. At aking may bahay, si Pat, na dyan lagi, suporta sa akin, no? Paglalagay ng pagkakataon. At siyempre po ang ating lupon, ito lang na lupon, At siyempre sa inyo mga kabarangay ko ng Barangay Kikri, salamat sa inyong pagdalo at nag-iisa sa
ating state of barangay office ngayong hapon. At sana po, ano naman yung pagdamutan nyo sa ano nyo, salamat at hindi tayo ngayon. At sana po, kami naman yung mga katulungan, ibigay ng oras natin, no? Punta na lang po kayo sa barangay. Dito hindi. Hihintay nilang makapagkasama ng tao. Dapat ko lang nakadalaman kasi na sa basura masasakit ang tao na yan. Ibo, ay salamat po sa inyong katanungan. Actually po, nakakita po ang napalaki problema rin ng barangay, no? Aso. Una-una po problema natin dyan. Ang ibang aso pumatay sa barangay natin, hindi po aso natin. Kita ko, hindi po lang ang aso tumatay sa barangay natin, aso po ng taga-barangay Kitri. Kasi po, sa barangay ko, sa ating barangay natin yan, sa Monson Street, sa Pasig Street, 85. Ngayon, tumahin doon sa barangay natin, taga-barangay ko, kaya 85. Di ba? Marami po dyan mga aso sa barangay na sa ating barangay po dumudumi. Isang solusyon po yan, diba? Dapat, ang ating pong syudad ay lagi po yun. Lagi po yung tumulong sa amin eh. Kami yun, nag-iisa sa kanila. Anong gagawin? Siyempre po, mamuhuli sila. Mamuhuli ng aso. Hindi naman natin pwede rin meron mang batas niya na kung tubusin nila, wala tayong magawa. Hindi bigay yung aso. So yan po yun, pinag-usapan namin sa council. Meeting namin. Anong solusyon na gagawin? Yan yun po. Sana magkaroon tayo ng konkretong solusyon para yung kanyang problema sa ating barangay ay masolusyonan. Kaya po yan. Kaya po sa panahon ko, no? Aking panungkulan ang problema yan tungkol sa tayo ng aso. Kasi po sana, yung mga nag-aalaga ng aso, maging responsable naman po kayo. Di ba? Na yun, tama yung sinasabi mo, ate. Tama po yung sinasabi mo sa Amerika. Oh. Dapat dito rin po sa Pilipinas. Ang tayo ng aso sa Amerika, tayo ng tao aso sa Pilipinas, pareho ng mga bantot. Marumi at nakakadala ng sakit mikrobyo sa ating kalusugan. Di po ba? O sana po, maging aware po tayo, maging responsable po tayo, na tayo lang may-ari ng aso, ganun gagawin. Kung hindi niyo po kayang talian o ikulong ang aso nyo. Meron kasi mga nagkalaga ng aso dyan, pakawalan, o nakakulong ka, pakawalan ang aso, matakbo sa labas. Sila libre o naka doon sa kanilang responsibilidad sa paglilisan tayo ng aso. Barangay naman ngayon ang problema. Sana po naman, mga kabarangay. Oh. Kayo na po yung mga talagang aso. Alam ko kung sino-sino kayo. Ayaw ko lang namin tukuyin. Ayaw kong gano'n, magkaalaman tayo, magkaalaman kayo sa akin. Okay, inumpira ni ate yan, ha? Kayo mga galing. Kung minsan, pagsabihan ko kayo personal, nakilala ko rin kayo kung sino kayo nag-aalaga ng aso na walang pakialam kung aso nyo tumayo sa labas. Nandirin kayo na tayo ng aso nyo. Musang barangay ang sihin nyo na
hindi naglilinis, ano? Pa, itong usapan yun. Kami, si Sweber ko, araw-araw naglilinis yan sa ating komunidad. Okay po? Being a responsible pet owner or dog owner. Okay? Kain ng aso nyo, linis nyo. Ay, isa pa. Kung nagdaspan pa lang kayo sa aso nyo, kain ng aso nyo, huwag naman po sa kanal. Hagis. Nakikita rin eh. Tama yung sa supot, paitapon sa basura. Isang na po kayong dumi ng aso. Sa kanal, makita so, pagtingin mo, napakalaki din. Yaks. Okay po? Tama lang yun sa supot. Plastic, para pag may dumahang basura, itapon. O kaya, gusto nyo sa drainage, doon mismo sa malaking butas, dito sa baba, hindi yung nakikita doon sa kanal, kami tubig na, nakikita pa rin, nilalagaw pa rin. Buwa? Ayun lang po. Okay ba, te? Ayan, masalusin lang natin yan. Nakita ko sa syudad. Dahil ito kayo sa akin ng magalit, kung ano man gusto nilang magawa sa atin na para masalusin yung problema na yan. Alam ko na bakit problema na sa atin ngayon. Ako may mga aso din naman po ako, pero yun, sa loob ng bahay. Okay po? At muli po, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng nandito ngayon. Kung meron ba kayo magkaroon na ako, parang ganyan po ako. So, lapitan niyo lang po ako, personal. Para ako mismo magpaabot kung ano naman yung sa council namin, sa council meeting namin, at sa city po, ay paabot ko yung mga gusto niyo paabot, lalo na sa kalinisan natin barangay. Muli po, magandang hapon sa ating lahat. Kung meron kayong mga katanungan pa at mga gusto pang linawin, pwede niyong padaanin yung mga concerns niyo sa aming Facebook page. Maraming salamat po. Meron po kaming konting token na ibibigay. Ang pinaka-gagawin lang po natin, wala na pong tatayo sa lahat. Kami na po ang lalapit sa inyo. At kung sino po yung mga nabigan na, pwede na tumayo at lumabas sa pinto. Maraming po salamat. Makiantay lang po. Si Kuya talaga, oh. Hindi ako nakasama kanina sa akin. Bakit nga ba? Na